Hello, good morning. I'm Elisa Reyes and I'm from St. Peregrine Apalit. Welcome to my kitchen. So, nagluto po ako ngayon ng beef steak at saka po ng pang dinner namin and also yung aming kalderetang manok. So, for now, ang ipe-present ko po na project namin sa basic nutrition and meal preparation ay ang Go, Grow, Glow foods, pati po ang beverage at saka dessert. So, isa-isahin po natin sila. Thank you! For today, magluto tayo ng tuna pasta. Kailangan natin ng 1 kilong spaghetti, 2 century tuna na can, tapos 1 pirasong sibuyas, siniwa ko na, tsaka 3 pirasong bawang, siniwa ko na rin siya. Then habang iniintay natin na kumulo ang tubig na pagpapakuluan ng pasta, kailangan natin ng 7 liters ng water at 1 tablespoon of salt para ilagay ang ating pasta. Hintayin lang natin kumulo for 10 to 12 minutes, saka natin siya ilagay. Ngayon, kumukulo na yung tubig natin, pwede na natin ilagay ang ating mga pasta. Haluin lang natin para huwag manikit. Tuloy natin siyang haluin for 10 to 12 minutes hanggang sa maluto na yung pasta. Yan, luto na ang ating pasta at pwede na natin tong hanguin o salain sa strainer. So, pwede nyo pong malaman kung luto na yung noodles, pwede nyo pong kurut-kurutin kung pwede na sa inyo, al dente na siya. So, para sa akin, okay na po siya. Kaya, hanguin ko na po siya. Ibubuhos ko na po yung pasta dun sa ating strainer sa lababo. Para po mabanlawan natin ng tubig. I-drain po natin at saka banlawan ng tubig. Ready na po natin gisahin ang tuna pasta. Maglagay lang po tayo ng patak ng mantika sa kawali. Pwede pong olive oil. Pag wala po, coconut oil po yung ginamit ko. Okay. Pag mainit na po yung kawali at saka yung mantika, gisahin na natin yung bawang, sibuyas. Medium heat lang po. Pag nalanta na ang sibuyas, ihulog na natin ang ating pasta. Ay, tuna pala, tuna. Sorry. Pati po yung sabaw ng oil ng tuna, sinama ko na for added flavor. Haluin po natin yung pasta para po mahalo yung nasa ilalim saka yung mismong sauce. Lagyan po natin ng konting anghang. Pwede nyo pong lagyan optional yung chili labuyo.
Tapos haluin pa po natin ng konti. And then pwede na po natin siyang i-serve. Para sa ating Go Food na tuna pasta, gumastos ako dito ng 195 pesos at nakagawa ako ng pasta good for 15 persons. Ito naman ang nutritive content ng tuna pasta. Ngayon, lutuin naman natin ang tinola para sa Grow Food. Lumaki. Ano yung saglit na? Tapos na. Tapos na yun. Video mo ako na. Good morning, ako si Melissa Reyes at magluluto tayo ngayon ng tinola. So, yung kaldero painitin sa kalan, medium heat. Maglagay lang ng konting patak ng mantika. Ginamit ko ay coconut oil para sa anti-cholesterol. Tapos, igisa yung luya. Pag kumatas na ang luya, ilagay na natin ang sibuyas. Pag nalanta na ang sibuyas, saka mo lagay yung bawang para hindi masunog. Tapos, ilagay ang manok. Kalahating manok ang nilagay ko. Tatakan ko ng konting patis. Pampalasa. Haluin. At hayaang isang kutsa ang manok. Kapag kumukulo na ang manok at siguradong luto na siya, wala nang dugo, ihulog mo na yung sayote para lumambot. Haluin mo. Yan. Saka lagyan natin ng 3 cup of water para sa sabaw. Takpan para kumulo. Habang inintay natin na kumulo ang manok, himayin na natin ang malunggay. Hey. Kumukulo na ngayon yung ating tinola. Pag
Pag malambot na ang sayote, o gusto nyo naman ay half cook, pwede nyo nang ihulog ang dahon ng malunggay. Kung walang dahon ng malunggay, pwede po yung dahon ng sili. Pakuluin nyo pa po ng mga 1 minute. Tapos ay luto na po siya. Pwede nyo pong tikman kung matabang po o maano. At iserve na lang po pagkakain. Thank you! For tinolang manok, gumastos ako dito ng 198 pesos all in all. May mga ingredients ako na nakuha sa sarili naming bakuran like yung malunggay. And also, this serves for 5 to 6 persons. You can also see here the nutritive content of tinolang manok. Ngayon, punta naman tayo sa Glow Food. Ang lulutuin ko ay adobong kangkong. Pag mainit na yung kawali, iprito muna natin yung mga tokwa. Start na. Pag mainit na ang kawali at mantika, gisahin ang bawang at sibuyas. Pataka ng kaunting oyster sauce, mga 2 kutsarang mantika. Pataka ng konting patis, pampalasa. Tapos ay ihulog na natin ang hinimay na kangkong. Fresh from the garden. May tanim po kaming kangkong sa bahay. Hayaan po nating malanta sa pamamagitan ng pagtakip. So, ngayon nalanta na yung kangkong. Pwede na nating ihulog ang tokwa. Pwede nyo dagdagan ng konting tubig kung gusto nyo ng masabaw. O kaya naman ay huwag nyo nang dagdagan. Depende sa inyo. Lagyan din natin ng siling labuyo para may konting anghang. Haluin natin. Ayun, ready na ang ating adobong kangkong. For our Glow Food, which is adobong kangkong, gumastos ako dito ng 91 pesos. And also, this serves for 4 to 5 persons. Meron din kaming tanim na kangkong sa bahay, kaya nakatipid din ako dito. Para sa ating Glow Food na adobong kangkong, narito ang kanyang nutrition content. Now, let's go to our dessert. Magluto tayo ng palitaw. Lulutuin ko po ngayon yung palitaw. So, meron po tayo ditong glutinous rice. Kalahating kilo. So, lalagay ko po sa isang malaking mangkok o lalagyan.
Lagyan po natin ng tubig. Tansyahin niyo po kung okay na po yung tubig. Magdagdag pa po tayo ng konting tubig para po ma-mix natin ng husto yung ating glutinous rice. So ready na po siya para i-bilog-bilugin at i-shake into palitaw. So bago po ako magmasa ng palitaw ay nagugas po muna akong maigi ng kamay. At habang nagmamasa po tayo, pinakukulo na po natin yung tubig kung saan po natin isasalang yung palitaw. So, bilog-bilugin lang po natin yung ating masa sa palad. Tapos, elongate nyo na lang po yung korte kung gusto nyo pong pahaba o gusto nyo pong pabilog. Nasa sa inyo po iyon. So, meron po tayo ditong lalagyan. Nilagyan ko po ng konting oil lang para hindi po manikip. Kung meron po kayong dahon ng saging, doon nyo po siya pwedeng ilagay. So ngayon po kumukulo na yung tubig natin, pwede na tayong maghulog ng mga palitaw. Sa isa po natin ihulog yung palitaw at kapag pa po siya umangat na po sa surface ng tubig, ibig sabihin po luto na po yung palitaw. Pwede na po siyang ahunin. So, unti-unti na pong lumulutang yung ating palitaw kaya aahunin na po natin siya isa-isa. Para po hindi magdikit-dikit, lagay na po natin siya sa niyog. Igisa naman natin ngayon yung ating ibubusa yung ating mga linga o sesame seeds. So, i-ano lang po natin siya sa mainit na para pong matusta ng konti. Tustahin lang po natin ang pagbusa ng linga o sesame seeds. Pag naaamoy na po natin na naluluto na siya at nag-golden brown, pwede na po nating patayin ang apoy. Hayaan lang po natin siyang lumamig at pagtapos pwede na po natin siyang durugin sa mortar and pestle. Or kung ayaw nyo po ng durog, pwede nyo po siyang ibudbod ng as is na ganyan sa ating palitaw. Ngayon tapos na po yung ating palitaw at nakagawa po tayo ng isang 25 pieces at saka isang 26 pieces. All in all, meron po tayong nagawa na 51 pieces na palitaw. Para sa ating dessert na palitaw, gumastos ako dito ng 121 pesos at nakagawa ako ng 51 pieces, good for 15 to 25 people o person. For our dessert na palitaw, narito ang kanyang nutrition content. Last but not least, meron tayong beverage, ang buko juice o coconut water sa English. Kahit 10 seconds lang. Okay na. Game. Bali, dalawang buko, hinati natin sa dalawa, biniyak. Ito po yung nakuha nating sabaw ng buko. Ngayon wala po akong pangkayod, kaya tsara na lang po yung gagamitin. So, yung pong pinakalaman ng buko, ikayurin lang natin. Yan po, yung maninipis. Ihalo po natin sa sabaw.
Pwede na po yung ating buko juice. Wala po ako nilagay na asukal o kahit yelo. So, yung pinaka-juice lang po niya, yung sabaw, at saka po yung mga flesh o yung laman. So, ready na po siya para inumin. Kung gusto niyo po ng yelo, kayo na po bahala. Para sa ating beverage na fresh buko juice o coconut water, gumastos ako dito ng 70 pesos para sa 2 piraso ng buko at nakagawa ako ng 5 to 6 glasses per person. Ang buko juice ay kilala na refreshment sa buong Pilipinas at ito ay mayroong nutrition content na makikita sa ibaba. Thank you for watching my presentation, and you can also subscribe to my YouTube channel where I upload occasional videos of my cooking stunts and journey. Thank you. A little trivia about myself. I started my food blog in Facebook way back in 2011 when I learned how to cook. Once again, this has been Melissa Reyes of St. Peregrine Apalit, wishing you have a healthy life with healthy cooking. Cheers everyone. Bye.